Kadalasan ang mga taong akala nating mapagkakatiwalaan ay sila itong hindi pala. Tulad ng nangyari kay Selena Rivera, mayamang babae na nawalan ng yaman dahil sa isang revelasyon na kanyang nalaman. Hindi mo siya tunay na asawa, Selena. Kumunot ang noo ni Selena dahil sa isang lalaki ang bumulong sa tenga niya. Bakit nito sasabihin na hindi niya asawa ang lalaking pinakasalan niya? Sino ka? At ano pinagsasabi mong hindi ko asawa si Lorenzo? Galit siyang tumingin sa lalaki, pero seryoso lang ang tingin nito. Walang halong pagbibiro. Hindi tunay ang kasal niyo, Selena. Maniwala ka sa akin. At sino ka para paniwalaan ko? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Ni hindi kita kilala. Giit ni Selena habang nakatingin sa paligid niya. Dumadami na ang mga bisita at hindi pwedeng mawala siya sa focus dahil may plano siya. Ang babagsakin ng asawa niya nang dahil sa ginawa nito sa ama niya. Ako lang naman ang taong tutulong sa'yo. Tumaas ang kilay niya at hinawakan ng kwelyo nito. May nag-utos ba sa'yo para harangan ako sa plano ko? Wala kang alam sa kung anong nararamdaman ko. Kumirot ang dibdib ni Selena nang maalala ang panloloko ng kanyang asawang si Lorenzo de Vega. Ang lalaking minahal niya pero niloko pala siya. May kinalaman pala ang asawa niya sa pagkamatay ng kanyang ama ng nakaraang taon. Hindi pa siya nakaka-move on dahil ito na lamang ang natitira sa kanya. Ngunit namatay dahil sa isang aksidenteng hindi maipaliwanag. Walang nag-utos sa akin, Selena. Pero hindi itong tamang oras para maghiganti ka. Anong hindi? Sapat ng ebidensya ko para makulong ang hayop na yun. Inis niyang sambit. Sinisigurado kong gagapang talaga siya. Tulad ng ginawa niya sa daddy ko. Kulang na lang ay maiyak si Selena sa sobrang sama ng nararamdaman niya. Kung nabubuhay lang ang kanyang ama, hindi siya magkakaganito. Isang palakpak naman para kay Lorenzo de Vega. Agad napukaw ang atensyon ni Selena sa mga palakpak na narinig niya. Kasunod ang mga bisita na dali-daling pumasok sa loob ng event at nasa stage ang asawa niya, si Lorenzo de Vega. Isang sikat at bilyonaryo at CEO ng De Vegas Corporation. Kilala bilang isang mabait, matulungin pero may tinatago palang pangit na pag-uugali. Dahil isa itong kriminal at may negosyong drugs. Hintayin mong sirain kong pangalan mo sa harap ng tao. Bulong ni Selena at kinagat ang kanyang mga ngipin at hindi man lang siya nangingilo sa manhid ang nararamdaman niya rito. Isang videotape ang naisipakita ni Selena nang hilahin muli siya ng lalaki. Ang lalaking ito ay kanang kamay ng kanyang ama na nais ding maghiganti. Walang iba kung hindi si Mateo Montemayor, isang kilalang lalaki tulad ni Lorenzo. Nananatiling kalmado si Mateo at tutok sa kanyang plano. Hindi ka tunay na De Vega, Selena. Peke ang kasal niyo. Niloko ka lang niya. Sambit ni Mateo na nagpabago sa kanyang emosyon. Mawawala ng bis ang ebidensya mo kapag ginawa mong plano mo. Hindi makapaniwala si Selena sa narinig. Paano naging peke ang kasal nila? Maraming bisita at may paring kasama. Posible ba yung mangyari? Tumawa siya ng mahina para mawala ang sikip na kanyang nararamdaman. Ngunit, natigilan siya nang tawagin siya ni Lorenzo sa unahan. Hindi ko pala lagpasin ang oras na to dahil gusto ko lang naman makilala niyong asawa ko. Hindi makapagsalita si Selena nang marinig niya si Lorenzo. Nakangiti ito na parabang walang ginawa sa pamilya niya at sa negosyo nila. Selena. Tawag nito at bago umakyat ng stage si Selena, tumingin siya kay Mateo. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya at may kakaiba. Nanginginig ang mga kamay niya pero itinago niya iyon sa kanyang likod para hindi mapansin ng mga bisita. Meet my one and only wife, Selena de Vega. Gusto niyang masuka nang banggitin ni Lorenzo ang pangalan niya. Kinasusuklaman niya ang apelyido niya at hindi makatiis at kunwaring tumingin sa kaliwa para maalis ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang. Tumingin si Selena kay Mateo at hindi niya alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang pindutin ang hawak na remote para ma-reveal ang kahayupan ng asawa niya. Pero nagbago ang isip niya. Wait me there. Bulong ni Lorenzo at bumaba ng tahimik si Selena habang abala sa mga bisita. Hindi lumingon si Selena at diretso lang ang tingin kay Mateo na naglakad palayo. Sinundan niya ito hanggang sa makasakay ito sa kotse. Get in the car if you want to find out the truth. Tumaas ang kilay niya. Hindi mo ba ako kikidnapin sa lagay na to? Tumawa si Mateo at napakamot sa kanyang ulo. Mukha ba akong walang pera para kidnapin ka? Kung ganun, sabihin mo muna sa akin kung anong pangalan mo. Hindi ba't unfair na ako lang ang kilala mo at hindi kita kilala? Bakit hindi ka muna sumakay?
Umirap naman si Salinas at tumingin sa paligid bago tuluyang sumakay. Siguraduhin mo lang, dahil baka pati ikaw ay madamay sa galit ko. Wika niya at nilisan ng dalawa ang lugar. Mateo. Mateo Montemayor. Kumunot ang noo ni Selena dahil pamilyar ang apelyido nito. Hindi niya matandaan kung saan niya narinig ito. Do I know you? Takang tanong niya at nagibit balikat lang si Mateo. Balay ko. Che, ang gulo mo namang kausap. Maktol ni Selena at tahimik lang hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Maganda ito at halata mong mayaman ang may-ari nito. Don't tell me dinala mo ko sa bahay mo. Saan mo ba gustong dalhin kita? Nanditong ebidensya ko na magpapatunay na hindi ka De La Vega. Nawala bigla sa mood si Selena at pumasok na sila sa loob. Pagpasok pa lang ni Selena, nagulat siya nang makita niya ang mga katulong nito. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Mateo at kinabahan. Hindi mo man lang sinabi na may katulong ka rito. Utal niyang saad. Paano kung mamukhaan nila ako? Baka mamaya masira ang plan... Shh! Ang daldal mo. They know it already. Hindi mo na kailangan pang kabahan. Paliwanag ni Mateo. Bago pa mandalhin ni Mateo si Selena sa kanyang bahay, alam na ng mga ito ang dapat gawin. Dahil alam din ni Mateo na lahat ng tao rito ay mapagkakatiwalaan niya. Dahil lahat ng ito ay may utang na loob sa kanya. Sinagip niyang lahat ng mga ito sa hirap at pang-aabuso sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Kaya sure na sure si Mateo na never siyang ilalaglag o tatraydorin ng mga kasama niya sa bahay. Katulong, bantay o driver man. Sa office ko na lang. Utos ni Mateo at kumilos naman ang mga katulong para magdala ng pagkain sa office nito habang si Selena at Mateo ay papunta rito. Nasaan ang sinasabi mo, Mateo? Agad pinukaw ni Selena ang sarili kay Mateo at kinuha naman ni Mateo ang isang plastic at inilapag sa lamesa. May laman iyong mga litrato at mga folder na nagalaman ng katotohanan. Habang tinitingnan ni Selena ang mga dokumento, hindi siya makapaniwala. Hindi nga siya isang De Vega. Bumuhos bigla ang luha niya nang makita ang mga ito at mas lalong nanaig ang galit niya sa kanyang dibdib. Paano yung nagawa ni Lorenzo sa kanya? Samantalang ibinigay niya ang tiwala niya na mamahalin siya nito. Kaya kung ginawa mong nais mo kanina, madali kanyang mababaligtad, Selena. Paliwanag ni Mateo at hindi siya makapagsalita. Hawak na niyang yaman mo. Wala ka ng laban pa. Naikuyom ni Selena ang kanyang kamay at napapikit. Paano ko mababawi ang yaman ko, Mateo? Paano ko maipaghihiganti ang daddy ko? Kung hindi pala niya ako tunay na asawa. Panay ang iyak ni Selena at nasira ng tuluyan ang plano niya. Kung hindi lang sumipot si Mateo, siguradong ipaghiganti na niya ang ama niya. Kaso napagtanto niya rin na kung hindi ito nagpakita, siguradong pupulutin din siya sa kangkungan dahil hindi naman sila kasal. Isa lang ang masasabi ko. Pero hindi ko alam kung papayag ka sa gusto ko. Natigilan siya sa pag-iyak at tumingin kay Mateo. Kinakabahan siya ng konti at napapaisip. Traidor ka ba? O nililinlang mo lang ako? Tumayo si Selena at akmang tatakbo pero pinigilan siya ni Mateo. Hindi ako masamang tao, Selena. Ang ibig sabihin ko, kung papayag ka sa gusto ko, may paghihiganti mong daddy mong si Stefan Rivera. Nanlaki ang mata ni Selena sa sinabi ni Mateo. Bakit mo kilalang daddy ko? Sino ka ba talaga? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong pangalan ko? Medyo naiirita na rin at naiinis si Mateo sa inaasal ni Selena. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Sino ka ba talaga? Hindi na napigilan muli ni Selena ang umiyak. Sa buong buhay niya, hindi na niya matanggap ang mga taong sumisira sa buhay niya. Kung lolokohin lang siya ni Mateo tulad ng asawa niya, baka makapatay lang siya. Your father trusts me daw mo, Selena. Kanang kamay niya ako. He named me as Matt. Natauhan bigla si Selena at naalala na niya ang pangalang ito. Halos araw-araw itong binabanggit ng kanyang ama. Noon at palaging ikinukwento. Hindi niya in-expect na ang bata pa ng Matt na tinutukoy nito. Mukhang hindi nalalayo sa edad niyang 28. Are you okay? Pwede ko na bang sabihin ang plano ko? Tipid na tumango si Selena at nahiya siya bigla. Inayos niya ang sarili ng dahil sa pagdadabog niya. Hindi naman niya yun kasalanan dahil broken din siya kay Lorenzo. I want you to marry me. Ano? Napasigaw si Selena at napailing. Ikaw pakakasalan ko? Niloloko mo ba ako? Mukha ba kitang niloloko? Hindi ba't yun ang sabi ko? Inis na tugon ni Mateo. Tumayo si Selena at hindi makapag-isip. Matapos kasing sabihin ni Mateo na hindi siya kasal kay Lorenzo, bigla siyang yayayain itong magpakasal sa kanya.
Hindi pa naman nasisira ang ulo ko, Mateo. Pagtatama niya dito. Bakit? Sira na rin bang ulo ko? Akala ko ba gusto mo maghigante? Paano mo kung ipaghihigante? Hindi ko alam kung kaya mo. Si Lorenzo. Wala nang natitira sa akin, Mateo. Wala akong pera at hindi ko alam. Natigilan si Selena at hinila siya ni Mateo at niyakap. Gustuhin man ni Selena na itulak ito pero wala siyang lakas ng loob. Niyakap na lang niya ito at umiyak muli. Kung pera lang ang usapan, marami ako niyan. Bulong ni Mateo at tumulay sa pagkakayakap kay Selena. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makakalabas ka na. Huwag mo nang pirmahan to. Nakatunayan na magiging asawa na kita. Napalunok ng laway si Selena at lakas loob na kinuha ang ballpen sa lamesa. Bago pa man siya pumirma, tumigil siya sa sinabi ni Mateo. Tandaan mo, kapag naging misis kita, aakto ka na tunay kong asawa. Bulong nito at halos makiliti ang tenga niya. You can't divorce me, Selena. If you sign the papers. Ano nga akala mo sa akin? Duwag? Mayabang niyang saad at pinirmahan ng papel. Wala nang choice si Selena dahil wala na rin siyang alas. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Palaban ka. Hindi mo rin ako mauuto, Mateo. Dahil kung lolokohin mo ako, may karapatan na rin ako sa iyo. Pananakot ni Selena at tinawanan lang siya ni Mateo. Lahat ng meron ka ay magiging akin din. Sino ba kasi nagsabi na hindi ko ibibigay lahat sa iyo? Sabay kuha nito sa papel at pumirma rin dito. You're now my wife, Selena. Kinilibutan si Selena at umiwas ng tingin. Isang ganap na siyang Mrs. Montemayor at naikuyom niya ang kanyang palad. Gusto niyang maghiganti at makabawi. If you're done, uuwi na ako. Wait for me, iatid kita. Tahimik lang silang dalawa nang lumabas ng bahay. Sinigurado rin ni Selena na walang makakakita sa kanila at hindi mawaba sa mismong tapat ng bahay nila ni Lorenzo. Huwag mo akong biguin, Mateo. Banta ni Selena at sinamaan ito ng tingin. Makakaasa ka. Bumilis ang tibok ng puso niya habang naglalakad papasok sa bahay niya. Parang siyang hinahabol ng kung sino at hindi mapakali. Sana talaga. Tamang desisyon mo, Selena. Bulong niya sa sarili at napansin na wala pa si Lorenzo. Nagtungo na lang siya sa kwarto at tulad ng ginagawa niya, siguradong mag-isa na naman siya dahil kung umuwi naman ito ay umaga na o kaya naman ay palaging busy. Basta isa lang ang nasa isipan niya, ang makapaghiganti. Wala pang 2 linggo ang lumipas nang maikasal si Selena kay Mateo, pero pinatunayan nito ang sinabi niya. Sigurado ka bang akin ang lahat ng to? Hindi makapaniwala si Selena nang makita niya ang sandamakmak na mga kahon at mga sikat na brand ng damit, alahas at pabango. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na ibibigay ko ang lahat sa'yo? Hindi siya makapaniwala dahil hindi naman niya ine-expect na itong ibig sabihin ni Mateo sa kanya. Kasalukuyan kasing nasa company ni Mateo si Selena at doon sila nag-uusap. Hindi naman siya pinaghihinalaan dahil bukod sa kilala rin si Selena bilang asawa ni Lorenzo. Pero hindi ganito. Saan ko naman gagamitin ng mga yan? Isuot mo. Gamitin mo. Sabay tayo ni Mateo sa pagkakaupo. Gusto ko palagi kang magmukhang maganda. Hindi alam ni Selena ang dapat naramdaman, pero medyo may kiliti siyang naramdaman. Ang pagiging palaban niyang babae ay tumiklop na lang basta. Gusto ko makita niya kung sinong sinayang niya. Anong gagawin mo? Utal na saad ni Selena nang makita niyang papalapit ito sa kanya. Napapikit siya nang wala sa oras dahil ang lapit ng mukha nila. May dumi ka sa buhok. Nanlaki ang mata niya at biglang napatalikod. Nahiya siya nang imulat niya ang kanyang mata at hindi ina-expect na may dumi lang pala siya. Akala ni Selena ay hahalikan siya nito. Akala niya lang pala. Pwede mo namang sabihin. Utal-utal na sambit niya. Bakit namumula ka? Akmang nalapit ulit si Mateo para suriin ang mukha ni Selena. Pero agad naman itong tinabig ng dalaga. Ako na, wala lang to. Sus, baka nag-expect ka. Nanlaki ang mata niya at hinampas ito. Baliw ka? Ang hangin mo naman. Panay lang ang tawa ni Mateo at inis na umupo sa sofa si Selena. Kinuha niya ang mga binigay nito at inilagay sa isang tabi. Hindi ko maiuuwi ang mga yan. Paliwanag niya. Don't worry, ako nang bahala. Tumayo si Mateo at binuksan ang pinto at isang lalaki ang pumasok. Meet my wife, Erica. Nanlaki ang mata ni Selena at napatayo sa pagkakaupo. Nataranta siya na lumapit kay Mateo. Chill, Selena. He's my secretary. And he knows you already. Paliwanag ni Mateo pero hindi pa rin makapaniwala si Selena. Natakot siya nito. You should tell me earlier.
Pabigla-bigla ka, Mateo. I'll do my best to protect you, ma'am. Nakangiting sambit ni Eric at mukhang hindi sila pare-parehas na nagkakalayo ng edad. Hindi ko naman kailangan pa ng proteksyon. Hindi naman ako bata. At tumingin siya kay Mateo, pero seryoso lang ang tingin nito. Of course, you should. Baka nakakalimutan mong misis na kita. You're not De Vega anymore. Should I say na never ka naman talaga naging De Vega? Napalunok ng laway ng 3 beses si Selena. Kumakabog ang dibdib niya sa tuwing sinasabi nitong kasal na sila. Hindi mo na kailangan pang sabihin. At binaling ang tingin kay Eric. Thank you. Nagsimulang kuhanin ni Eric ang mga gamit at pinamili ni Mateo para kay Selena at inilabas ito. Dadalhin niya yon sa bahay ni Mateo para doon itago. Alam na rin yun ng mga katulong dahil nasabihan na sila ni Mateo. Nang makalabas ng pinto si Selena, kinuha na rin niya ang kanyang bag. Where are you going? Seryosong tanong ni Mateo habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Kunot noon naman ang naging reaksyon ni Selena. I need to go. Alangan namang magtagal ako rito. May nakakalimutan ka. Napatingin siya sa kanyang bag at nakita ang cellphone at lipstick niya. Nandoon naman yon at ang hikaw at kwintas niya ay suot-suot niya rin. Kaya anong nakakalimutan niya? Wala ko nakakalimutan, Mateo. Pagtatama niya at itinuro ni Mateo ang kanyang labi. What do you mean? Hindi niya maintindihan ito kaya ayaw magproseso ng isipan niya. Kiss. Hindi mo ba ako ikikiss bago ka umalis? Anong kiss? Sigaw ni Selena at napahawak siya sa bibig niya. Mukhang napalakas ata ang pagkakasabi niya. Nahihibang ka na ba? Lumapit siya rito para hindi ganun kalakas ang boses niya. Pinasa mo bang kontrata? Hindi makasagot si Selena dahil pumirma lang siya at hindi ito binasa. Kaya naman hindi niya maiwasan na mainis kay Mateo. Pinagloloko mo ba ako? Bakit hindi mo sinabi na may nakasulat pa palang iba ron? Bukod sa sinasabi mong kasal. Medyo naninigas ang kamay niya nang sabihin ito kay Mateo. Hindi ba't responsibility mong basahin yun? Pang-asar ni Mateo at itinuro ulit ang labi niya. That's not fair, Mateo. Gigil na siya at hindi alam ang gagawin. Hindi na sumagot si Mateo at naghihintay lang sa sinasabi nito. Dahil walang choice si Selena, mabilis niyang hinalikan ito. Okay na? Happy? Utal na sambit niya at hindi niya alam kung bakit niya yun ginawa. Aalis na sana ulit siya nang natigilan siya sa paglalakad. That's not even a kiss. Sa tingin mo ba, kiss yun? Gustong-gusto na ni Mateo na matawa. Hindi niya rin alam kung bakit niya yun nasabi kay Selena. Niloloko niya lang naman ito pero hindi niya alam na gagawin niya talaga to. Hindi pa ba yun kiss? Anong kiss pang gusto mo? May kalakasang saad ni Selena at sumenyas naman si Mateo at lumapit siya rito. You know what I'm talking about. Unti-unting hinalikan ni Mateo si Selena at naramdaman na lang niya na hindi rin naman siya tinulak nito. Halos mapraning si Selena sa kanyang ginawa dahil kahit hindi niya first kiss si Mateo, pero parang iba ang tama nito sa kanya. Nang maramdaman niya na medyo lumalalim ang halik nila, natauhan siya. I need to go, Mateo. Hinihingal niyang saad at natauhan din si Mateo nang wala sa oras. If hindi sila natauhan, baka saan pa napunta. Go ahead. Sasabihin ko na lang kay Eric ang mga dapat mong gawin. As of now ay huwag ka munang umalis sa tabi ni Lorenzo o sa bahay niyo. I'll do my best to figure out kung anong kailangan natin gawin. I'll wait. Lumabas na agad ng kwarto si Selena, nakabangkaba. Habang naglalakad siya ay para bang kakaiba ang paligid niya. Hindi pa rin siya makapaniwala ng dahil sa nangyari. It's not a big deal, Selena. As if naman first time mo yun. Wika niya sa sarili at ang totoo niyan ay pulang-pula ang kanyang pisngi. Tulad ng sinabi ni Mateo, umuwi siya. Hindi niya lang inaasahan na makikita niya rito si Lorenzo. Paano ito uuwi kung alam niyang nasa France ito at bukas pa dapat uuwi? Bakit parang gulat na gulat ka? Biro ni Lorenzo at kanina pa nitong hinihintay si Selena. Akala ko ba bukas pang uwi mo? Takang sambit niya. Ay mo ba makita ako? Come on, Selena. Sumundal ito sa lamesa at nakangiti. Hindi tulad ng dati, hindi na siya masaya. Pakiramdam ni Selena lahat ng pinapakita nito ay peke. Iritang lumapit siya rito. You smell good. Kaya gustong-gusto kita eh. Nang amoy yun ni Lorenzo si Selena, agad namang humanap ng paraan si Selena para umiwas. Kunwaring tumungo siya at inabot ang kanyang heels na 3 inches. Medyo nangangalay ng paa ko. Kanina ko pa tong suot-suot eh. Pagsisinungaling niya, kahit na madalang na sumakit ang kanyang paa, palibhasa ay sanay na. Is that so?
Tugon ito at hinila si Selena papunta sa sofa. Anong ginagawa mo? Dahil sa gulat, hindi na iwasan ni Selena ang mapataas ang isang kilay. Hilutin kong paa mo. Huwag ka na magalit. Parang hindi mo naman ako asawa eh. Parang masusuka siya sa narinig niya. After all, ay alam naman niyang hindi sila kasal at hindi rin mag-asawa. Habang pinagmamasdan niya si Lorenzo, pilit niyang inaayos ang kanyang ekspresyon. Ayaw niyang mahalata siya nito at masira ang kanyang plano. I have a good news, Selena. Nakangiting wika ni Lorenzo. Good news? Naguguluhang tanong niya at simpleng tango at ngiti lang ang binigay nito sa kanya. May importante akong meeting sa susunod na araw. I want you to be there. Hindi pa kumbensido si Selena kahit hindi siya sumasagot. Ganun ba yan kaimportante para isama mo ko? May halong pagkainis sa sinabi niya dahil hindi rin siya interesado. Bukod doon ay never siyang sinabi ni Lorenzo sa mga importanteng meeting nito. It's hard to say no, Selena. Lalo na gusto kong makita ng bago kong partner sa negosyo. Makita ko? Pagtataka niya. Sino naman ang partner niya sa negosyo na gusto siyang makita? That's big, Selena. Yayaman pa tayo kapag nangyari yun. I won't tell you for now pero maghanda ka. Isuot mo ang maganda mong damit at mga mamahalin mong alahas. Tuwang-tuwa itong tumayo at parang napapasayaw pa. Kaso hindi natutuwa si Selena at simpleng ngiti lang ang ibinigay niya rito. Okay, I will dress something nice. Tugon niya. That's right, baby. Huwag mo rin kalimutan na pupunta tayo bukas kay Sister Lauren. Napansin ni Selena ang pagbabago ng mukha nito. Gastos na naman. Dugtong nito at narinig yun ni Selena kahit napabulong lang yun na sinabi ni Lorenzo. Naikuyom niya ang kanyang palad at hinayaan na umalis ito. Si Sister Lauren ay isang madre sa isang bahay ampunan. Malapit ito kay Selena dahil ito ang nagpalaki sa nanay niyang yumao nang dahil sa cancer. Simula nang mawala sa kanya ang kanyang ina, palagi na siyang tumutulong dito kada sasapit ang 3 buwan. Ngayon niya lang din na-realize na labag pala sa loob ni Lorenzo na tulungan ang mga ito. Dahil doon, gustong-gusto na niyang mabawi ang yaman para makapaghiganti na siya. Tinungo ni Selena ang kwarto pero natigilan siya. Siguraduhin mong hindi ka papalpak bukas, Chen Lu. Rinig ni Selena sa may pinto. Si Chen Lu ay may lahing Chinese at siya ang kanang kamay ni Lorenzo. Bukod roon ay alam niya na may tinatago rin ang dalawang ito, mga ipinagbabawal na gamot o droga. Yun ang isa sa rason kung bakit mayaman si Lorenzo. Don't worry, boss. Nakaayos ng lahat. Ipipick up na lang ni Mr. Santos. That's good to hear, Chen Lu. Bukas na bukas ay sunduin mo rin kami dahil may pupuntahan kami. Saan, boss? Yung pesteng ampunan na yun. Dagdag gasos na naman at pakainin. Dumadagdag po yun sa pera ko. Inis na wika ni Lorenzo at halos sumabog sa galit si Selena. Kaya naman pinilit niyang umalis dahil hindi na niya kayang pakinggan ang sinasabi nito. Pagsisisihan mo lahat ng sinabi mo, Lorenzo. Sinisigurado ko rin na makukulong ka nang dahil sa kahayupan mo. Giit niya. Hintahin mo lang dahil hindi pa ako nagsisimula. Pinunasan niya ang kanyang mga mata na ngayon ay lumuluha. Dumiretso siya sa banyo sa ibaba na malapit sa kanilang kusina. Imbes na maglinis siya sa kwarto nila, mas pipiliin niyang maligo rito at hindi sila magpangita. Hanggang sa nagulat siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Sino na naman to? Agad niyang tiningnan ang kanyang cellphone at natawa. Imbes na malungkot si Selena ay nawala yun ng parang bula. I hope you miss me, wife. Basa ni Selena sa text ni Mateo sa kanya. Kahit hindi yun nagpapakilala, alam niyang si Mateo yun. Siya lang naman ang nag-iisang asawa nito. Bukod kay Lorenzo, napakitang tao. Mabilis siyang nag-text at dinelete ang conversation nila. Kahit na hindi nabubuksan ni Lorenzo ang cellphone niya, maging sigurado siya. This will be tough. Sambit niya at pinagpatuloy ang pagligo. Nawala ang galit na nararamdaman niya at napalitan ng kilig. Hindi mo nahahalata ni Selena, pero simula nang makilala niya si Mateo, medyo nag-iba ang mood niya. Hindi na siya palaging iritable o kung anuman. Pantunay lang na handa siya rin siyang magmahal sa kabila ng panuloko ni Lorenzo sa kanya. Kinabukasan, simple lang ang suot ni Selena na lumabas ng bahay. Tanging pants at t-shirt lang at rubber shoes ang suot niya. Imbes na maganda ang mood niya, nasira pa. Where's Lorenzo? Ika ni Selena nang makita niya si Chen Lu. Wala ito roon at hindi niya alam kung nasaan. Sumakay na lang po kayo, Ma'am Selena. Nauna na siya sa ampunan. Sumakay na lamang si Selena at tahimik lang hanggang sa makarating doon. Nang makababa siya, ay bumungad sa kanya ang mga bata. Ate Selena! Tawag ng isang bata at mabilis niyang niyakap ang mga ito. Namiss niya ito.
Ang gaganda na ng mga katawan niyo Pabiro niya. Ang mga dati payat na payat, ngayon ay hindi na. May mga laman na ang katawan nito at masisigla na. Thank you po sa inyo tsaka kay Kuya Lorenzo. Ngumiti siya ng peke sa mga bata at pumasok sa loob. Panay ang pagsasaya ng mga ibang madre at natanaw ni Selena ang mga hindi pamilyar na tao dito. Sino ang mga ito? Selena. Tawag ni Sister Lauren. Sister. At niyakap ito. Napakabuti talaga ng asawa mo. Napakaswerte mo at sa kanya ka napunta. Talaga po? Salamat sa papuri niyo, sister. Natatawang sambit niya at hindi maalis ang tingin sa mga kalalakihan. Sinong mga yan? Napatingin dito si Sister Lauren at mahinang hinampas ang braso ni Selena. Akala ko'y kilala mo. Ang sabi ng asawa mo ay mga kaibigan niyo. Napalunok ng laway si Selena at hindi niya alam kung anong gagawin. Habang hindi nakatingin si Lorenzo, hinila niya si Sister Lauren sa isang kwarto. Listen, Sister Lauren. Kinakabahang saad ni Selena. Gusto kong ilipat mo mga bata pagtapos nito. Ialis mo muna sila rito. Kumunot ang noo ng madre at hindi niya maintindihan si Selena. May problema ba? Bakas ang takot sa boses ni Sister Lauren. Dahil ngayon lang niya nakita ang ganitong reaksyon ni Selena sa tagal nilang magkakilala. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero hindi mapagkakatiwalaan si Lorenzo. At kailan ko lang din nalaman. Kuwento niya at panay silip sa labas kung may nadaan. Sister, may kinalaman po siya sa paggamatay ng tatay ko. At ang totoo niya na ipeke rin ang kasal namin. Kaya hindi po niya ako tunay na asawa. Nilinlang niya po ako at kayo. Oh my God! Gulat na saad ni Sister Lauren. Kaya pala kinuha niya ang lahat impormasyon ng mga bata, Selena. Pati ang mga timbang nila at kung ano man. Anong ibig sabihin niyo, Sister Lauren? Naguguluhan siya dahil hindi niya ito maintindihan. Ilang buwan nang pabalik-balik dito ang asawa mo, si Lorenzo. Akala ko ay alam mo, kasama niya ang mga taong yan. Halos mapaupo sa sahig si Selena. Buti na lang ay nahawakan ito agad ni Sister. Tumayo ka, Selena. Huwag mong ipakitang mahina ka. Ikaw lang din ang makakatulong sa amin ng mga bata. Gustong umiyak ni Selena sa galit dahil may kutob siyang idadamay nito ang mga bata. Naikuyom niya ang kamay at niyakap ang madre. Umakto sila na walang pinag-uusapan at lumabas ng kwarto. Sa kanilang paglabas, laking gulat nila nang makita si Lorenzo. Lorenzo! Utal na tawag ni Selena at seryoso ang mukha nito na bigla na lamang ngumingiti. Kanina pa kitang hinihintay. Masayang sambit nito at yumakap kay Selena. Anong ginagawa niyong dalawa? Bakit nandito kayo? Namiss ko lang si Sister kaya nag-usap kami rito. Alam mo naman ng mga bata ang kukulit. Natatawang sambit ni Selena at tumingin kay Sister Lauren. Kinamusta ko lang ang batang ito. Ang tagal ko na rin hindi nakita. Ganun ba? Paalis na rin kasi ako mamaya. May kailangan pala akong asingasuhin. Tumaas ang kilay ni Selena. Aalis ka na kagad? Oo, alam mo naman may trabaho pa ako. Sabay halip ni Lorenzo sa noo niya. Baka malito ko nag-uwi. Kailangan kong ayusin ang para sa meeting bukas. Magbihis ka ng maganda. Bulong nito at naglakad palayo. Napahawak sa dibdib si Selena at panay ang kabog ng kanyang dibdib. Sandali, ikukuha kita ng tubig. Tarantang sambit ni Sister Lauren at napadungong si Selena sa bintana. Nakita niyang umalis si Lorenzo kasama ang ibang mga kasama nito. Tubig, uminom ka muna. Salamat dito, Sister Lauren. Kumakabog ang dibdib ko Paliwanag niya at ininom ang tubig. Kahit ako'y kinakabahan sa'yo, pero kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo ako. Mabilis na niyakap ni Selena ito at tumango. Kaso sa hindi inaasahan, narinig nila ang isang sasakyan na dumating. May bisita ka, Sister Lauren? Ay, oo nga, sandali. Umalis ito at naiwan si Selena sa loob. Hindi niya alam na may iba pala itong bisita. Habang naghihintay siya, humiga siya sandali sa kama. Napapagod ako. Mahinang sambit niya at maya-maya lang, narinig niya ang mga tunog ng sapatos na papalapit sa kwarto. Selena, I want you to meet Mr. Montemayor. Gulat na makita ni Selena si Mateo, ang asawa niya. What are you doing here? Hindi niya makapaniwalang tanong. Tinawanan lang siya ni Mateo at nagtataka si Sister Lauren habang nakatingin sa dalawa. Magkakilala kayo. Actually, she's my wife, sister. Agad namang hinampas sa Selena si Mateo sa braso. Bibig mo, Mateo. Talaga ba? So, paano yun nangyari? Napakamot tuloy sa sentido sa Selena at nadagdagan na naman ang iisipin niya. Buti na lang talaga ay napangunahan niya kanina si Sister Lauren at may ideya na ito.
Mahabang istorya, sister. Sasabihin ko po kapag ready na ako. Sige lang, Selena, makikinig ako. At yumakap ito. Maiwan ko muna kayong dalawa. Naiwan si Selena at Mateo. Nahihiya pa si Selena dahil hindi niya inaasahan si Mateo rito. Hindi mo lang ba ako babatiin? Pasimpleng saad ni Mateo at natawa si Selena. Parang nakaraan lang tayo nagkita. Namiss mo naman agad, Mateo. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Namiss nga kita. Hindi naman ako tatanggi. Huwag ka nga mag-text sa akin ng ganun. Baka mamaya makita ni Lorenzo eh. Sermon niya habang magkayakap pa rin sila. Bakit? Pinubuksan ba niya cellphone mo? Hindi, pero kahit na. Ayoko namang masira ang plano natin sa kanya. Pinisil ni Mateo ang ilong nito at hinalikan sa noo. Para saan yun? It's normal, Selena. Para sa mag-asawa. Inirapan niya ito kunwari, pero masayang binuhat siya nito. Huwag mo kong irapan ng ganyan dahil nangangagat ako. Kunwaring kakagatin ni Selena nito, pero natawa siya at nakiliti. Tama na nga yan, Mateo. Habang tumatagal yumayabang ka ha. Hindi porket naging misis mo ko, ganyan ka na. Wala nang magbabago. Kahit saan mo tingnan, misis na kita. Naramdaman ni Selena na unti-unting lumapit ito sa kanya at tangkang iiwas siya dahil ayaw niyang mapahiya ulit. Pero sa pagkakataong ito, hinalikan na talaga siya ni Mateo. Ito ang first kiss niya sa lalaking ito. Nagtatampo ka naman masyado. Bulong ni Mateo kay Selena at kinilig ito nang wala sa oras. Kaya itinulak niya ito nang hindi naman kalakasan. Mauuna na nga ako. Magkita na lang tayo ulit. Baka may makakita sa atin eh. Utal na saad nito at hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Mateo ang kamay niya. Bukas magkita tayo. Hindi pwede. May lakad kami ni Lorenzo. Buong araw ba yun para hindi mo ako mabigyan ng oras? Nagpakyut si Mateo at napabuntong hininga sa Selena. Okay, fine. Sa gabi tayo magkita. After ng lakad namin. Gumawa ka ng paraan, Mateo. Huwag mo na akong biguin. Ngumisi lamang si Mateo dahil bago pa man ito ipaalala ni Selena ay alam niya na. Hindi na niya kailangan pang pagsabihan ulit-ulitin pa. For something sexy, okay? Che. Umalis na kinikilig si Selena at hindi niya alam kung bakit. Kinabukasan, hindi alam ni Selena kung bakit excited ba siya. Hindi sa meeting, kundi sa pagkikita nila ni Mateo. Naghanap siya agad ng masusuot dahil saktong-sakto ay may lakad sila ni Lorenzo. Kaya isusuot na niya ang pinakamaganda niyang damit. Lumipas ang ilang oras at hindi mapalagi si Selena sa suot niya. Magugustuhan niya kaya to? Tanong niya habang nakatingin sa salamin. Hindi si Lorenzo ang tinutukoy niya, kundi si Mateo. After kasi nito ay magkikita nga sila. Nakasuot siya ng isang black slit dress at medyo kumikinang ito dahil may ilang parte na may glitters. Bukod doon ay nakalugay lang ang mahaba niyang buhok na hanggang siko. Kinulot yun ni Selena para magmukha lalo siyang maganda at sinuot ang ilang alahas na meron siya. Siguro naman ay okay na to sa Kanina ka pa dyan? Napatingin siya sa pinto nang makita si Lorenzo. Nakangiti ito tulad ng inaasahan niya. Of course, hindi na kita inistorbo pa. Niyakap siya nito at sumama ang kanyang timpla. You're very sexy, Selena. May halos panlalandi sa boses nito. Kaya mabilis siyang umiwas at kinuha ang bag niya. Bilisan mo, baka hinihintay na tayo ng sinasabi mo. Right, we need to go. Bumaba ang dalawa sa hagdan at sinalubong sila ni Chen Lu. Bago pa man sila makarating sa sinasabi ni Lorenzo na lugar, napansin agad ni Selena na hindi basta-basta ang lugar na ito. Alam niya na mayayamang tao lamang ang makakapasok dito. This way, Mr. De Vega. Isang lalaki ang nagturo ng kwarto kung saan nandoon ang lalaking sinasabi ni Lorenzo. Parating na rin po siya, pakihintay na lang po. Umalis na ang lalaki at naiwan si Selena at Lorenzo sa isang lamesa. Maganda ang paligid, malinis at maaliwalas tingnan. Kaso tumigil ang mundo ni Selena nang makita niya ang lalaking pumasok. It's nice to meet you, Mr. Mateo Montemayor. Pagpapakilala ni Lorenzo at nakipagkamay rito. Hindi makatingin ang ayon sa Selena dahil hindi niya alam ang dapat sabihin. Kinakabahan siya na halos lumabas na ang puso niya sa saktong kaba. Paano si Mateo ang ka-business partner ni Lorenzo? And this is my wife, Selena De Vega. Dugtong ni Lorenzo at inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Tinanggap yun ni Selena at medyo pinisil ni Mateo ang kamay niya, kaya agad niya itong binawi. Kinakabahan siya na baka mamaya ay mahalata sila ni Lorenzo. Ano pang hinihintay natin? Maupo na tayo at na makapagpapirma ka na. Sambit ni Mateo at nakangiti pa. Parang bata si Lorenzo na umupo at tuwang-tuwa.
Wala siyang ideya na ito ay isa sa mga plano ni Mateo. Ang pabagsakin siya. Eric, Tawag ni Mateo sa sekretary niya. Ibinigay nito ang isang envelope at inabot kay Lorenzo. Ngumiti pa nga ito kay Selena bago ito umalis. pwede mo munang basahin kung anong nilalaman. Basahin? Pwede bang pirmahan ko na lang? Since napag-usapan na naman natin. Tinatamad na saad ni Lorenzo dahil excited siya na pirmahan ito at mas lumaki ang negosyo niya. Are you sure? May halong pagtataka sa boses ni Mateo at agad nga itong pinirmahan ni Lorenzo. Hindi na ito nagdalawang isip at busy sa pagpirma. Nang tumingin si Selena kay Mateo, kinindatan siya nito. Napairap tuloy siya nang wala sa oras dahil sa takot na baka mabisto sila nito. Here's your order. Isang tray ang dumating at may pasta yon at wine sa gilid. Dahil sa stress ni Selena, ay uminom siya agad ng wine. Pero sa hindi inaasahan, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang maramdaman niya ang isang kamay na dumako sa kanyang hita. Napaubo tuloy siya nang mahina at napatingin sa kanya si Lorenzo. May sakit ka ba? Mahinang tanong nito at umiling na lang siya. Pero sa pangalawang pagkakataon, napatayo si Selena. Wait, I need to go to the restroom. Takot na pumunta sa banyo si Selena dahil nilalandi siya ni Mateo sa gitna ng meeting. Napatingin siya sa salamin at hindi maalis sa kanyang isip na bigla na lang hinimas ni Mateo ang kanyang binti at hita gamit ang kanyang paa. Lalo na nakaslit dress siya, kaya ramdam niya ang ginagawa nito. Lagot talaga sa akin yung Mateo na yan. Talaga makakatikim yan sa akin. Saad niya. Bakit hindi pa ngayon? Halos matatalon siya sa gulat nang makita niya si Mateo. Niyakap siya nito at hinalikan sa likod. Mabilis naman itong hinarap ni Selena at kinurot sa tagiliran. Aray naman, Selena. Bakit mo ako kinurot? Daing nito at nakahawak sa kanyang baywang. Anong bakit kinurot? Inis na saad niya. Alam mo bang ginawa mo ha? Paano kung makita niya tayo? Di nasira pang plano natin. Tumawa lang si Mateo nang mahina at hinawi ang buhok ni Selena. Sheila wife, huwag ka nang magalit dahil alam ko naman ang ginagawa ko. Wala ka mo lang sinasabi. Nakita naman tayo kahapon, hindi ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Bulong nito at medyo malandi ang boses. Hindi yun ang tinutukoy. Mabilis na hinila ni Selena papunta sa loob ng banyo si Mateo. Narinig niyang tinawag siya ni Lorenzo, kaya naman agad siyang nataranta. Selena! Tawag ni Lorenzo at kabang-kaba naman si Selena. Wait, tapos na ba? Sandali lang at meron pala ako. Sigaw niya at panay naman ang ngiti ni Mateo at agad niya itong siniko sa dibdib. Tumahimik ka dyan baka sipain kita palabas. Bilisan mo, may kliyente ako. Mauna ka na if gusto mo. May lakad din ako mamaya Are you sure? I'm sure. Napahawak si Selena sa suot-suot ni Mateo nang halikan siya nito. Hindi niya alam ang gagawin at hindi siya makahinga sa sobrang diin nito. I'm going, okay? Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Hindi yun naintindihan ni Selena dahil nakafocus lang ang mga mata niya at isip kay Mateo. Natuloy pa rin ang ginagawa sa kanya. Dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod, napahawak siya rito at nasalo naman siya nito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bulong ni Mateo at medyo kumiliti iyon sa tenga ni Selena. Hindi mo ako binigo. Ang sexy mo. Imbis na magalit si Selena sa kanya, ay natawa siya. Kahit anong gawin niyang pagtataray kay Mateo, nagagawa siyang patawanin nito. May kasalanan ka pa rin sa akin. Huwag mo kong tawanan dyan. Should I pay? Tanong nito at tangkang tanggalin ang botones ng kanyang suot at binuksan naman ni Selena ang pinto ng banyo. Tumigil ka nga. Baka may makakita pa sa atin. Bilisan mo at i-date mo ko. Kanina pa ako nagugutom kung alam mo lang. Maktol niyang saad at naalala niya ang pasta kanina sa lamesa na hindi man lang niya natikman. Kahit saan mo gusto idadalhin kita. Pero may kapalit. Sumingkit ang mata niya nang tumingin kay Mateo. Ano naman kaya ang kapalit na gusto nito? Anong kapalit? Stay with me at least for 2 to 3 days. Agad umiling si Selena dahil hindi niya yun pwedeng gawin. Masyado namang mahaba yan. Daing niya at panay ang isip. Mahaba? Mahaba ba yan? Fine. Just 1 day. Napabuntong hininga lang si Selena at tumango. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito ng mahigpit at mahinang hinampas niya ito sa braso. Huwag ka na munang sumunod. Lalabas na ako. Daling-daling umalis si Selena at dumiretso sa kotse ni Mateo nang makita niya itong nakapartiging sa labas. Hindi niya alam na may nakakita pala sa kanya na ngayon ay dudang-duda. Akala ni Selena ay dadalhin siya ni Mateo sa simpleng lugar para makapag-date sila. Pero hindi, dahil ngayon ay nasa eroplano sila habang ganito ang suot niya.
Niloloko mo ba ako, Mateo? Akala ko ba magde-date tayo? Inis na wika niya at pinagtitinginan sila ng mga katabi nila, lalo na ng mga tao kanina sa airport. Date nga. Date? Paniningkit ng kanyang mata. Bakit nasa eroplano tayo? Pwede namang sa labas lang, di ba? Uuwi rin tayo bukas, promise. Gusto ko lang sa malayo para mailabas kita. It would be hard for us kung nasa sariling bansa tayo. Paliwanag ni Mateo at nagpakyut ito. Walang nagawa si Selena dahil nasa eroplano na rin siya. Isang oras ang lumipas at nakarating sila sa Thailand. Hindi na lumayo ang dalawa kahit na gustong dalhin ni Mateo si Selena sa Paris o kung saan mang maganda. Pero dahil nga isang araw lang sila, gusto niya yung kalapit bansa lang. Pagbaba ng dalawa sa eroplano, may sumundo agad sa kanila. Long time no see, Sir Mateo. Ngiting sambit ng lalaki. Iniintay na kayo ni Sir Gerald. Sumakay na sa sasakyan ang dalawa at natuwa rin si Selena. First time niyang pumunta ng Thailand dahil kadalasan sa mga malalayong bansa sila pumupunta ni Lorenzo. Kahit nga sa Japan at Korea ay hindi pa rin. Lumipas ang halos 2 oras, bumungad kay Selena ang isang napakalaking beach resort. Hindi niya lang ito masyadong makita dahil gabi na at nang tingnan niya ang kanyang relo, 1:00 na ng madaling araw. Mateo! Tawag ng isang lalaki at ito na nga ang Gerald na sinasabi ng lalaki kanina. Biglaan ang pagbisita ko, Gerald. Nahihiyang saad ni Mateo sa kaibigan. Napukaw agad ni Gerald ang kasama ni Mateo. Bukod kasi sa maganda talaga ito, nagtataka siya na ganito ang suot ng dalawa. Saan naman kayo galing at baka ganyan ang suot nyo? Tanong ni Gerald at siniko naman ni Selena si Mateo na tumatawa. Long story, Gerald. May business meeting ako kay Lorenzo. Lorenzo de Vega? Takang tanong nito at tumango si Mateo. Really? So kumikilos ka na pala. Sure na matutuwa si Sir Stefan kapag naipaghinti mo siya. After all, may ikaw talaga yung kanang kamay niya. Napatingin si Selena sa dalawa. Hindi niya alam ang sasabihin. Bigla na namang lumungkot ang mukha niya nang maalala ang ama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa loob niya na maghiganti. By the way, meet my wife. Selena Montemayor. Selena? Anak ka ni Sir Stefan? Gulat na tanong ni Gerald. Oh my God! Akala ko makasal ka na kay Lorenzo. Natatawa naman si Selena na tumingin dito. Buti na nga lang ay hindi. That's fake. At tumango siya at parang ginulo ang utak ni Gerald sa mga narinig niya. That's the best revenge, Mateo. Panay ang palakpak nito na parang bata. That's enough, Gerald. Saan ka na matuwa kapag napagkaganti na namin? Yeah. Sambit nito at pumasok na sila ng tuluyan sa loob. Don't worry. Isasara ko naman to para makapag-date kayo eh. Naiwan ang dalawa sa isang kwarto. At yun ang pinasukan nila. Nagulat si Selena nang makita ang napakaraming outfits. Hindi siya magkanda-ugaga na tingnan ito. Did you buy this for me? Tanong niya at tuwang-tuwa. Thank you. Akala ko buong araw na ako nakaganito. Nakita niya ang ilang mga panty at bra, mailang 1-piece at 2-piece sa kama. Kaya naman talon siya ng talon sa marami nun. Buti alam mong size ko. Natatawang tanong niya at biglang nahiya siya ng dahil sa ginawa ni Mateo. Siyempre, dakma ko naman yan. At dinemo pa nito ang kamay niya. Nahampas tuloy ito ni Selena nang wala sa oras at pulang-pula ang kanyang muka. Bastos talaga. Sigaw niya. Tumawa lang si Mateo at tuwang-tuwa na makita ang reaksyon ng asawa. What's wrong? Misis naman kita. Mag-asawa naman tayo, di ba? Buisit. Magbibihis na nga ako. Tumalikod ka. Sermon ni Selena at nakahiga lang sa kama si Mateo habang nakatingin. Hindi na ito pinansin ni Selena at nagpalit. Nakasuot siya ngayon ng 2-piece na kulay red. Litaw na litaw tuloy ang kulay ng kanyang balat. Shall we? Yaya ni Mateo na nakaredy na rin ito. Nakasuot lang ito ng short at labas na labas ang 6-pack abs nito. Sinalubong ng dalawa ang beach kahit na madilim. May mga ilaw man pero mas lamang pa rin ang dilim. Hindi maipinta ni Selena ang saya at hindi na niya maalala si Lorenzo. Halos ang isip niya ngayon ay kay Mateo na lamang. I know what you're thinking. Sambit ni Mateo at niyakap ito patalikod. Ayoko na makitang malungkot ka, okay? If may gusto ka, ibibili kita. Mayaman din naman ako. Baka naman galing sa nakaw yan. Pabiro ni Selena at kumunot ang noo ni Mateo. Galing sa nakaw? Hell no. Pinaghirapan naming lahat ang meron kami. For sure na magagalit din ng daddy kapag ganun ang nangyari. After all, friends sila ng daddy mo. The reason why I know Mr. Stefan. So, your father knows me. Bakit hindi ko kilala? It was a long story.
My father died first before your dad. Inatake siya sa puso. Bakas ang lungkot sa mukha ni Mateo nang sabihin yon. Dahil doon, niyakap na lang ito ni Selena nang maibsan ang lungkot nito. Huwag ka nang malungkot. Nandito rin naman ako eh. Nakangiti niyang saad. How about your mom? Ngumiti si Mateo nang maalala ang ina. She's in province. Malayo sa Manila. Mas ginusto niya ron dahil nandun ang alaala ng daddy. Don't worry. Isasama kita roon kapag umuwi ako next month. I miss my mom. Akala ni Selena ay siya lang ang may problema, pero hindi niya akalain na ang palangiti at masayahing si Mateo ay may itinatago rin. Kaya naman napagtanto niya na hindi lahat o hindi sa lahat ng oras ay masaya ang isang tao, kahit kaano pa kayaman. Masayang-masaya ang dalawa na naligo at walang kahit na sino man ang humarang sa kasiyahan niya. Panay ang tampisaw sa gitna ng kadiliman at dala-dala ang kanilang pinangako sa isa't isa. Thank you for making me happy. Saad ni Selena. Simula nang malaman kong hindi ako tunay na De Vega, nalulungkot talaga ako. Lalo na nang malaman kong isang hamak na mahirap lang ako. Wala na akong kahit na ano. Masasabi mong bulog. You're wrong, Selena. Putol ni Mateo. May bahay ka. May negosyo ka. Lahat ng akin ay iyo rin. Dahil kasal na tayo. At ako ang tunay mong asawa. Hindi napigilan ni Selena ang mapaiyak. Puno ng takot at hinanakit. Hindi niya matanggap na ninakaw lahat ni Lorenzo ang yaman ng pamilya niya at pinagmukha siya nitong tanga. Kung hindi niya lang nakilala si Mateo, hindi niya alam kung ano nang nangyari sa kanya. Shh! Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Aray naman. Napakasadista talaga. Natawa bigla si Selena at masaya silang naligo. Sa ilang oras nilang nagstay sa Thailand ay masasabi ni Selena na masaya siya at hanggang sila ay makauwi ng Pilipinas at tumuloy sa bahay ni Mateo para roon muna magpahinga. Naisip kasi ni Selena na hindi siya pwedeng umuwi ng ganito. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw pero ramdam na ni Selena ang mahigpit na yakap ni Mateo. Matapos nilang mag-date kahapon, hindi niya rin nasunod ang sinabi niya dahil pangalawang araw niya na itong kasama. Humiga ka muna rito. Mamaya ka na umalis. Saad ni Mateo. Uuwi na ako, Mateo. Tawag ng tawag sa akin si Lorenzo. Daing niya at tumayo sa pagkakahiga. Kailangan ko nang umuwi. Tatawagan na lang kita, okay? Kusang hinalikan ni Selena si Mateo sa noo at mas lalong malalim ang pagmamahalan nila. Sa loob ng ilang araw nilang magkasama, ay tuluyan na nga ring may nangyari sa kanila. Ngayon lang din na-realize ni Selena na hindi niya yun pinagsisisihan. Fine, basta mag-iingat ka. Hintayin mo si Eric para maihatid ka. Okay. Paglabas ni Selena sa kwarto, bumungad agad sa kanya ang mga katulong. Nakaredy na ang pagkain niya at napangiti siya. Ma'am Selena, kumain muna kayo bago umalis, sabi ni Sir Mateo. Umupo siya at nagsimulang kumain. Isang simpleng fried rice, chicken, egg at Hungarian sausage. May kasama pa itong chicken soup sa gilid. Kaya naman natakam talaga siya at kumain. Total hinihintay niya rin naman si Eric nang sa ganun ay makauwi na siya. Maya-maya lang po nandyan na si Sir Eric. Tumawag po kanina sa amin. Thank you po. Wika niya at narinig na ni Selena ang busina ng kotse ni Eric. Mauuna na po ako. Sa susunod na lang ulit. Sumakay na sa kotse si Selena, nabusog at masaya. Ngayon ay makakauwi na rin siya at makakapagpahinga. Masakit ang katawan niya dahil na rin sa biyahe nila. Mukhang pagod na pagod kayo, Ma'am Selena. Saad ni Eric habang busy sa pagmamaneho. Hindi ko naman alam na pupunta kaming Thailand ang isang araw. Talagang sumakit ang katawan ko at inaantok pa ako. Saad niya at napainat. May gamot ako sa bag, ma'am. Baka gusto nyo. Ngumiti lang siya at umiling. Hindi na, Eric. Salamat at kaya ko naman. Lumipas ang ilang minuto at bumaba na si Selena. Hindi siya binaba ni Eric sa tapat ng bahay nila ni Lorenzo dahil ayaw niya. Dahan-dahan na binuksan ni Selena ang pinto dahil baka mamaya ay narinig siya ni Lorenzo. Kaso laking gulat niya nang makita ito. Nakaupo sa sofa na tila may hinihintay at may alak din sa tabi nito. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Simpleng tanong nito at kinabahan siya bigla. Napalunok tuloy si Selena ng laway nang wala sa oras at hindi makatingin kay Lorenzo. Sa friend ko lang, umuwi kasi galing States, kaya nagpunta ako sa kanila kasama ang ilang mga kaibigan. Super busy sa chikahan, kaya hindi ko napansin na tumatawag ka. Pagsisinungaling niya, pero hindi umiimik si Lorenzo. Bahagyang pinaling nito ang kanyang ulo at muling uminom ng alak. Kaya naman dali-daling naglakad si Selena para umakyat sa kwarto nila. Kaso natigilan siya bigla. Are you cheating on me, Selena? Tanong ni Lorenzo at tumaas ang kilay niya. Ha? Anong sinasabi mo?
I said, are you cheating on me? Ibinato ni Lorenzo ang hawak na alak at nabasag ito. Halos mapasigaw si Selena sa gulat at tumayuto na akala mong matutumba. Sira ulo ka ba? Sigaw niya. Bakit mo binato yan? Paano ko natamaan ako, ha? You're lying, Selena. Kailangan pa natutong magsinungaling, ha? Anong pinagsasabi mo? Nangihibang ka na ba? Bigla na lamang may binatong mga litrato si Lorenzo at laking gulat niya nang makita ang mga pictures nila ni Mateo sa Thailand. Napaatras si Selena dahil sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Ano to? Anong kalokohan to? That's fake! Singhal niya at patuloy sa pag-iling. Fake? Sa tingin mo ba magsisinungaling sa akin si Chenglu? Nasa Thailand kayo ni Mateo. Sigaw niya at sinabunutan ng sarili. Anong relasyon niyo, ha? Akala mo ba malilinlang mo ko? At si Chenglu ang pinaniniwalaan mo? Imbis na ako? Giit ni Selena at pilit niyang iniiba at pinagtatanggol ang sarili. Of course. Dahil never siya magsisinungaling sa akin. Umirap si Selena at wala na siyang maisip na ibang way. Huminga siya ng malalim at hinarap ng tuluyan si Lorenzo. Ano ngayon kung may relasyon kami? Do you have a problem with that? Mayabang niyang saada. Relasyon? At tumaas ang kilay nito. Don't fuck with me, Selena. Baka nakalimutan mong kasal ka. I don't care. Ikaw ang sinungaling. Sigaw niya at mabilis na tumakbo paakyat sa taas. Bumalik ka rito, Selena! Sigaw ni Lorenzo at hinabol nito sa Selena. Mabilis naman nakapasok sa kwarto si Selena at agad na nilock ang pinto. Open the door. Huwag mong hintayin na buksan ko tong pinto. Inalis agad ni Selena ang laman ng aparador at ipinangharang sa pinto. Kahit na sobrang bigat. Pinilit niya yon nang sa ganun ay hindi ito makapasok. Mabilis niyang tinawagan si Mateo. Buti na lang ay nasagot nito. Help me, Mateo. Alam na ni Lorenzo ang about sa atin. Please. Halos maiyak si Selena at rinig na rinig ni Mateo sa kabilang linya ang kalabog sa pinto. Stay there. Darating na ako. Wait for the police, okay? Pinatay na ni Selena ang tawag at hindi siya mapakali. Binuksan niya ang bintana at hindi niya alam ang gagawin. Sobrang taas ng bahay nila at hindi siya makakatalon basta. Ano bang gagawin ko? Saan ako lalabas dito? Sambit niya at halos mapaatras siya habang naririnig ang pagwawala ni Lorenzo. I said open the door! Sigaw nito. Ayoko nga, diba? Ayoko! Don't blame me for this, Selena. Nagulat siya nang biglang masira ang pinto nang hampasin ng palakol ni Lorenzo ang pinto. Nagwasak-wasak iyon at hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang lumabas ng bintana pero hindi niya alam kung saan siya daraan. Dahil wala siyang choice, umakyat siya roon at lumabas. Hindi ka makakatakas, Selena. Hahabulin kita. Kinilabutan si Selena at isinara ang bintana. Tumakbo siya sa isang bintana kung saan nandoon ang isang kwarto. Nang sa doon ay makadaan siya ng hagdan. Dahan-dahan siyang pumasok roon at narinig ang boses ni Lorenzo. Tila nasa loob na ito ng kabilang kwarto kaya agad siyang tumakbo pababa ng hagdan. Selena! Sigaw nito at takot na kumaripas ng takbo si Selena. Kaso nagulat siya nang makitang nakalak ang pinto. Shit! Mura niya at naramdaman na lang niya na nasa likod na niya si Lorenzo. Anong akala mo sa akin? Tanga. Akala mo makakalabas ka rito. Para ano? Puntahan mo si Mateo. Natatawang saad ni Lorenzo at nalaalala nito ang kasunduan nila. Kung hindi lang ako nagbe-benefit sa lintik na negosyo niya, hindi na ako pumirma, hindi ba? Napapikit si Selena nang haplusin ni Lorenzo ang kanyang muka. Did he fuck you? Nagpanting ang tenga na Selena sa narinig niya, kaya hindi niya maiwasan na hampasin ang kamay nito. Anong sinasabi mo? Baliw ka ba? Utal niya at hinawakan ang suot na damit. Siguradong malalagot si Selena kapag nakita nito ang mga tinatago niya. Mga marka galing mismo kay Mateo. Of course. Magkarelasyon kayo, di ba? Di may nangyari sa inyo. Huwag mo ko lokohin, Selena. Dahil sa lakas ni Lorenzo, hindi niya ito kinaya. Sinira nito ang suot niyang damit at tanging tube at bra lang ang natira sa kanya bukod sa shorts. Bumungad kay Lorenzo ang mga marka na iniwan ni Mateo. Kaya laking gulat ni Lorenzo na makitang ganito si Selena. Wait, let me explain. Utal na saad ni Selena at hinihintay si Mateo na dumating. Hindi ito sa kanya. I swear. Pagsisinungaling niya. Kailan ka pa naging ganito? Papatayin kita. Sinubukan muling tumakbo ni Selena pero laking gulat nila nang biglang bumukas ang pinto nang dahil sa mga taong sumira nito. Isang pulis ang dumating at inaresto si Lorenzo.
Hawak-hawak siya ngayon ng mga pulis at hindi niya alam kung saan yun nanggaling. "What the fuck are you doing?" Sigaw niya sa mga pulis. "Bakit niyo hinahawakan ako? Bitaw!" Panay ang pagpupumiglas nito, pero isang poses ang binigay sa kanya, kaya lalo siyang nagtaka. "Di niyo ba ako kilala, ha?" Sigaw ni Lorenzo at nagpupumiglas. "Sinisigurado ako makukulong kayo sa ginagawa niyo. Tanda ko mga mukha ninyo." Naramdaman ni Selena ang pagyakap ni Mateo, kaya hindi niya maiwasan na maiyak. Kasabay noon ang isang damit na isinuot sa kanya ni Mateo. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito at tumango sa Selena. Sorry, medyo nalito ko. Bigla namang uminit ang ulo ni Lorenzo nang makita si Mateo. Pero bago niya ito sugurin, ay agad naman siyang nahawakan ng mga pulis. Ang iba naman ay nakabantay sa labas at sa buong paligid. Tatawagan ko ang lawyer ko. Sinisigurado ko makukulong kayong lahat at matatanggal sa trabaho. Dahil sa galit ni Selena, sinampal niya ito. Hindi naman umawat ang mga pulis dahil ang mga ito ay kilala ni Mateo. "Dapat lang yan sa'yo. Ikaw ang sinungaling!" Sigaw ni Selena at halos manakit ang dibdib niya. Alam mo ba makukulong ako? Wala akong kasalanan. Isang pulis ang lumapit at may hawak itong mga papel. Sir Lorenzo de Vega, kayo po ay inaaresto sa salang pagpatay kay Sir Stefan Rivera, ang CEO ng Rivera's Incorporated. Tumawa si Lorenzo na akala mo nasisira ang ulo. Ako? Bakit ako? Huwag na kayo magsinungaling dahil umamin na rin ang mga kasama ninyo. Ipinakita ng mga pulis ang ibang kalalakihan na nasa labas na nahuli rin. At nandoon din si Cheng Lu, ang personal secretary niya at ang kanang kamay niya sa mga ginagawa niya. Mabilis na tumakbo si Lorenzo para kwelyuhan si Cheng Lu. Ginawa mo ba to, ha? Sigaw ni Lorenzo at sinapok ito kahit nakaposas. Kaya naman agad itong inawat ng mga pulis. Tumigil na kayo, Sir Lorenzo. Dahil bukod doon, ay kinakasuhan kayo bilang isang drug lord. Kaya naman mabubulok talaga kayo sa kulungan. Saad ng pulis pero hindi pa rin makapaniwala si Lorenzo at hinanap ng mata niya si Selena at Mateo. We are partners, right? Utal na sagot ni Lorenzo at ipinakita ni Mateo ang papel na pinirmahan nito. Isang papel kung saan makukuha lahat ni Selena ang dapat na sa kanya. What's this? Hindi to maaari. Sigaw ni Lorenzo at pulang-pula na ang kanyang mata. Hindi ba't sinabi kong basahin mo? Kaso ayaw mo. Seryosong tugon ni Mateo at nalilito sa Selena. Ang pinirmahan mo lang naman ay ang paglipat ng mga yaman kay Selena. Hindi yun ito, Lorenzo. Kaya dapat na makuha yun ni Selena. Mabilis na lumuhod si Lorenzo at agad na nagmamakaawa kay Selena. Selena, tulungan mo ako. Hindi ba't asawa mo naman ako? Sa sobrang inis ni Selena, naisipan niya ito. Asawa? Are we married? Tanong niya na may halong pagpipigil ng luha. Ay, Mrs. Montemayor Lorenzo. Hindi tayo kasal, nakalimutan mo? Pineke mo ang kasal natin para lokohin kami ng daddy ko. Sigaw niya at halos mawalan siya ng balanse. Buti na lang ay nasalo siya at naalalayan ni Mateo. Montemayor? Oo. Kaya makukulong ka ng tuluyan at mabubulok. Deserve mo kung anong mangyayari sa'yo. Kinaladkad ng mga pulis si Lorenzo at panay pa rin ang sigaw nito. Selena! Selena! Sigaw ni Lorenzo. Patawarin mo ako. Hindi ko gusto lahat ng ginagawa. That is enough, Sir De Vega. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Putol ng pulis at sinamaan ng tingin ni Selena si Lorenzo. Halos mapatalon si Selena nang makaalis na ang mga ito. Niyakap niya agad si Mateo at hindi makapaniwala. Nabawi na niya ang yaman ng kanyang ama at ang kanilang kumpanya. Okay na, di ba? Okay na, Mateo. Tumango si Mateo at ngumiti. Nasyo na yung yaman na hinihintay mo, Selena. Makakahinga ka na ng maluwag. Oh my God. Thank you, Mateo. Thank you. Iyak nang iyak si Selena sa nangyari. Kaya naman maging ang sekretary ni Mateo na si Eric ay masaya rin sa kanyang nalaman. We need to go home, Selena. Sa bahay na tayo uuwi. Masayang sumama si Selena sa asawa at doon na maninirahan. Ang bahay na tinitirhan nila noon ni Lorenzo ay naggawa ng ibenta ni Selena. Ipinagbili niya ang lupa at ang bahay na sinigurado niya na hindi siya nababalik pa roon. Samantalang naging usap-usapan si Lorenzo ng mga tao matapos maibalita ang kanyang ginawang pagpatay at ang pagiging isang drug lord nito. Bukod doon, nagulat ang marami, lalo na ang mga bisitang dumalo sa kanilang kasal na yun pala ay peke. Naging usapan yon at hinihingi ang pahayag ni Selena. Ngunit napangunahan na ito ni Mateo at sinabi na siya ang tunay na asawa ni Selena.
at isa na itong Montemayor. Marami mang nagulat pero marami rin ang tuwa sa revelasyon ng kanilang relasyon. Lumipas ang halos 3 taon, maraming nagbago. Mateo! Mateo! Sigaw ni Selena habang habol-habol ang anak na 2. Gotcha! Sigaw ni Mateo at binuhat ang 3 taong gulang na anak. That's cheating, Mommy! Sigaw ng batang si Scarlett. Ang daya! Dugtong ni Martin. Kambal ang anak ni Selena, kaya naman talagang hindi na nila ito sinundan. Hindi ba't sabi ko huwag niyong papahirapan si Mommy? Sermon ni Mateo sa anak. We're just playing, Daddy. Malungkot na saad ni Martin dahil nandaya si Selena at nahuli sila ni Mateo na nakakapasok lang ng pinto. Paano kung magkasakit si Mommy? Eh di wala na mag-aalaga sa inyo. Gusto niyo ba yun? Umiling agad ang 2. Siyempre hindi. Dahil dyan, magbihis kayo. Alis tayo. Yay! Saad ni Scarlett at tumakbo papunta sa kwarto nila. Sumingkit naman ang mata ni Selena nang tumingin kay Mateo. Aalis? Saan naman tayo pupunta? Takang tanong niya pero hindi na lang siya ni Mateo papunta sa kwarto. Magbihis ka na lang. Huwag ka na magtanong. Total nagaligo ka naman na, edi magbihis ka na lang. Kakatapos lang talaga ni Selena na maligo nang magaya ang 2 bata na maglaro. Bigla mo naman atang naisipan na yayain kami ng mga bata. Pabirong saad ni Selena at hinalikan siya nito sa noo. I'll wait outside. Napangiti si Selena habang nagbibihis. Simula nang matapos ang paghihirap niya kay Lorenzo, naging maayos ang buhay niya. Nagpakasal sila ni Mateo sa simbahan at bukod doon ay nagkaroon din ng kambal. Kahit na nagkaanak siya, hindi halata sa kanya. Sexy pa rin at sobrang ganda. Palibhasa, payat talaga sa Selena noon at never tumaba kahit na panay ang kain. I'm ready! Sigaw niya at lumabas na ng kwarto. Ang ganda mo naman, Mommy! Puro ni Martin na nakasuot ng short at polo. Samantalang si Scarlett naman ay nakasuot ng short at blouse. Maganda at pogi rin ang mga anak ko. Tugon niya at sumakay na sila sa kotse. Hindi pa man lumipas ang 1 oras, laking gulat ni Selena nang makita niya kung nasaan sila. Is this true? Naiiyak niyang saad at yumakap sa asawa. Finally, nandito nang pinaghirapan mo. Isang restaurant na napakalaki ang pinagawa ni Selena. Dahil graduate ng culinary, pagluluto talaga ang hilig niya at yun din ang pangarap ng daddy niya sa kanya. Halos ilang taon din niya itong pinag-isipan at ginugulang oras, pero ngayon ay nandito na. Congratulations, Ma'am Selena! Sigaw ng mga empleyado na kinuha ni Mateo. Hindi mabilang ni Selena kung ilang tao ang nasa sarapan niya. Basta, ang ginawa niya ay ginupit niya ang ribbon. Congratulations, Selena. Bulong ni Mateo at hinalikan ito sa pisngi. Hindi mo naman sinabi. Ginulit mo ko. Naiiyak niyang sambit at pinunasan ng luha. Buti na lang ay hindi siya nakasuot ng maskara. Kasi kung hindi, kalat na ang make-up nang dahil sa kakaiyak niya. Kaya nga surprise eh. So let's go. Yaya ni Mateo at masayang pumasok ang 2 at sila ang unang customer ng restaurant. Matapos i-post ni Selena ang kanyang restaurant, mabilis itong sumikat at maraming kilalang mga tao ang agad na nagpunta sa araw na iyon. At pagod na pagod si Selena na inasikaso ang mga ito. Bukod kasi sa pagkain, si Selena talaga ang pinunta ng karamihan para na rin alokin ng iba pang mga negosyo. Samantalang masaya si Mateo na makita kung gaano kabisi at kasaya ang kanyang asawa. I'll cheer for my wife. Go ahead. I love you. Saad ni Selena at kumaway rito. I love you too. Akala ni Selena ay hindi na siya magiging masaya. Pero ngayon ay sobra-sobra ang binigay sa kanya ng Diyos. Bukod sa lalaking minahal niya ng buo, nagkaanak siya ng mahal na mahal din siya. Wala na siyang mahihiling pa kung hindi ang maging healthy sila at lalo na ang kambal. Sapagkat sa mundong ibabaw, may mga taong mapanlinlang pero kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka nila maninlang. Wakas.